Attorney, sa ngayon na ay nakikita po natin yung mga young leaders ay talaga naman pong andito na po sa atin naman pong gobyerno. Nakikita po natin ang kanilang pong pamumuno at yung kanilang pong mga idea ay talaga naman pong ito ay out of the box para po sa pagbabago ng ating naman pong leadership. Sa tingin po ninyo, sa pagkaroon po ng pagbaba ng age requirement para sa pagtakbo or para maging senadora, vice president at president, ay kinakailangan na po ito, attorney? It's high time na tignan natin ang leadership hindi sa edad, kundi dun sa capacity, actual na capacity. Kasi kung titignan mo nga naman, kung 40 years old ang minimum on the day of the election, ang foresight siguro dyan or ang wisdom nila dyan, yung mga nasa ganong edad pa lang, yung nasa tamang maturity or nasa ganong level na yung experience nila para i-lead ang ganong klaseng national position of significant impact. However, wag din nating i-discount ang fact na ang mga kabataan ay mayroon pang strength and vigor to to lead this country in a national post na ganun ka material or ganun ka significant. Pero however, ang nakikita ko lang kasi dito, baka matabunan yung mga pressing concerns ha. So, yung timing lang talaga. Nasa kalagitnaan tayo ng mga committee investigations at mga various na tinatalakay na pressing matters. Kaya sana hindi matabunan pa rin yun. Although, yeah, thank you na naisip nila yun at officially na i-file nila. Pero attorney, sa ganito pong mga issues po ba na masabi po natin na okay, may mga young leaders po tayo. Pero kasi sa batas po natin may mga ilan parang meron pa tayong no read no write, pwede na po siyang 'di ba na tumakbo po. Pero not dito po sa para lang po natin para sa mga lower position na. Pero okay lang po ba 'yan na mangyari? Paano kasi kung magkaroon po tayo with the political dynasty, sa kabilang po siya dito, meron po ba itong mga exemption na para at least masabi natin na hindi po ito magiging pamana lamang sa mga posisyon? Correct. Sana i-take advantage na rin itong pag-usapan sa committee level or sa pag-draft pa lang nila ng proposal bago humarap sa debates, second reading, and before sa third reading, yung pag-ensure ng checks and balances. Andyan, i-put up na nila yung measures ng anti-political dynasty. Sana hindi sabay, sana hindi pamana, at sana tawag dito, yung qualification ng education, ilagay na rin nila yan. Take advantage na nila. Minsan ka na nga lang mag-propose. Diba? Itodo mo na, gandahan mo na. And more than that, ang pag-revise or pag-amyenda po ng Constitution ay napakahirap. Kaya sana wag piecemeal. Sana overall na nilang baguhin. Kung gusto nilang ayusin ang qualification list o kaya ang mga i-correct ang mga mali doon sa ating existing na constitution, ito na yung opportunity. I-take advantage na nila sana na put into measure ang anti-political dynasty provisions, ayusin ang educational background sa pagtakbo, o kung ayaw din nilang pa rin ilagay yun, ilagay pa rin sana nila ng mapag-usapan lang sa plenaryo. Because after all, sino ang magra-ratify ng kanilang proposal or ng naaprubahan ng convention na yan? Tayo pa rin, taong bayan. Malay mo naman talagang gusto na rin ng will ng sambayanang Pilipino na ayusin na yung mga political dynasty provisions at maglagay na ng educational background. Yes. And sir, kung magkakaroon po tayo ng CONCO na bilanggit po nyo, taking advantage, baka ito pong mga nasa lower house, i-take advantage na rin po nila kung ano pong pwede pong mga ma-insertion na o kaya ay maiba po sa di po nga konstitusyon na. Kasi kung pinag-uusapan lang po natin ang age requirement, baka bigla silang may mga ipapasok naman po dito. Yan po yung mga kinakatakot na rin po ng ilan din po, attorney. Lalo po, alam naman po natin kung ano po yung mga kalakaran po nila dyan po sa Kamara. Correct. May trust issues na talaga tayo sa ating mga representante, sa ating mga kinatawan dyan. Kaya we will be on the lookout. Yan naman po ay collaborative. May mga consultations po yan with the experts, with the technical specialists, and more than that, kung sakali naman na umaandar na ang mga plenary debates and all, panatag tayo kasi well represented yan. Meron pa rin representation ang minority. Kaya kung sakali na may mga isingit-singit sila dyan
okay, mabubusisi, marireview pa rin natin yan. And another round ng checking or review sa atin. So sa kampanya level, kung i-ratify na ba to, yes or no, ino-know natin yan kapag may mga questionableng paragraphs or clauses silang nilalagay na self-interest lang ang kanilang iniisip.